Panginoong Ama, kami ay nagtitiwala lamang sa iyo. Sa bawat umaga, ang iyong biyaya ay bago, sariwa. Ama, nawa ang iyong banal na Espiritu ay sumama sa amin. Panginoon, basbasan niyo po kami. Palakasin niyo po muli ang aming espiritu. Hayaan mong maunawaan namin ang puso mo at ang muling pagkabuhay. At ikaw lamang ang aming sundin at magtiwala lamang sa iyo. Salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, kapayapaan ay sumainyo. Magandang umaga. Ngayong umaga, si Pastor Barnabas po ang mangangaral upang pag-aralan ang ikalawang hari, Kabanata 18. Ngayon, meron tayong isang bagong hari dito, si Ezekias. Ang hilagang bahagi ng Israel ay nawasak at nayayanig ang kapaligiran. Ang Assyria ay isang dakilang hari sa mga panahon na ito. Winasak na niya ang hilagang bahagi ng Israel at maraming hari ang kanyang natalo. Ngayon, hinaharap niya ang timog na bahagi ng Israel. Sa mga Assyria, para sa kanila ay madali lamang nilang sakupin ang bansang Huda at hindi ito makakatakas sa kanyang mga kamay. Ngunit sa panahon nito, may isang haring itinaas. Siya ay si Ezekias. Ang pamagat ng kabanatang ito ay maghintay sa Panginoon, sa Diyos. Mag-ingat tayo at bantayan nating mabuti ang taktika ng kaaway. So may 2 talata dito sa talata 1 hanggang 16. At ang pangalawang talata ay ang mga talata 17 hanggang 36. Una, na 3 taon ng paghahari ng Israel ni Senak na Elan, naging hari naman ng Judah si Ezekias na anak ni Ahaz. Ang ibig sabihin ng Ezekias ay ang Diyos ang aking kalakasan. Sa mga panahon na iyon, kasama ang kanyang amang si Ahaz, siya ay naghari sa bansang ito. Sa panahon ng pangunguna ni Ezekias, pinahayag niya ang lahat ng pagkakamali ng kanyang amang si Ahaz. Halimbawa, si Ahaz, siya ay nagtiwala sa Assyria. Kaya hindi nagtagal si Aram, ang hari ng Aram, ay nag-aklas upang siya ay sakupin. Si Haring Aram at ang hilagang kaharian ay nasakop sila ng mga 200,000 tao. At napatay ang mga hukbo nila. Nang si Ahaz ay pumunta sa Aram, ginaya niya ang altar at ginawa rin niya ito. At ang kanyang ama ay hindi sumamba sa Diyos. At kinuha niya ang mga Diyos at ginawa at ang tradisyon. So sa loob ng 13 taon ay nakita ni Ezekias ang mga pagkakamali ng kanyang ama sa pag-ari ng kanilang bansa. Naniniwala ako na
ang paghahari ni Hezekias ay hindi niya hayaan na kung si Hezekias ay hindi itinaas ng Panginoon, ang timog na bahagi ng Israel ay masisira ng ganun-ganun lamang. Masisira ng mga mawawasak ng mga taga-Assyria. Sa talata 3, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Si Hezekias ay dinadala niya ang hilagang kaharian sa muling pagkabuhay, pisikal man to o espiritual. Sa talatang 4, ipinagaba niya ang mga dambana sa mga sagradong burol at pinasira ang mga sinasambang haligi, pati ang rebulto ni Asherah. Dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moses na kung tawagin ay ni Hostan sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso. Sa talata 3-4 ay pinapakita dito kung ano ang nagawa ni Hezekias. Ngunit bago pa man ito, si Hezekias ay marami nang nagawang bagay. Ang unang bagay na ginawa niya ay binuhay niya muli ang reliyon at pananampalataya ng mga tao sa Juda. Kung babalikan natin ang sa kronika, aklat ng kronika, ikalawang kronika, Kabanata 20, makikita natin dito na maraming ginawa si Haring Hezekias upang mabuhay muli. Ang unang ginawa niya ay ang buksan ang pintuan ng templo at nilinisan niya ang templo. Nilinisan niya ang lahat ng ginawa, ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na dinala ng kanyang ama mula sa mga Hentil. At ginawa niya muli ang templo. Nang ginawa niya ang mga bagay na ito, ang hilagang kaharian ay hindi pa nasisira. At binuhay niya muli ang Passover, ang pagdiriwang, at inimbitahan niya ang mga tao sa hilaga mula Bathsheba papuntang Jerusalem upang obserbahan ang pagpiyesta or ipagdiwang ang piyesta. Kahit sa Biblia sinabi dito, sa panahon ni Solomon ay hindi pa sila masaya dahil so ito ay isang mahabang panahon na hindi nila naipagdiwang ang pista. Hindi nila naipagdiwang ang pista, mahabang panahon. Sa Biblia, sinasabi dito na Hezekias ay muli niyang binuhay ang pagdiriwang ng pista, ang Passover. Sa orihinal, pinagdiriwang nila ang Passover sa buwan ng Enero, ngunit marami silang bagay na dapat ayusin. Kailangan nilang linisin ang banal na templo, kailangan nilang buhayin muli ang sistema ng mga pari at buhayin muli ang pagbibigay ng ikapo. Kailangan niyang tawagin muli ang mga tao para purihin ang Diyos at bumalik sa Jerusalem. Marami siyang kailangang gawin, kaya hindi natuloy ang Passover hanggang buwan ng Pebrero. So dito, ngunit siya ay nagdala ng isang matinding pagkabuhay. Nilinisan niya ang templo at muling nagsimulang magbigay ng ikapo ang mga tao at muling nagdiwang ng mga pista. Ang mga hari ay sinamba nila muli ang Diyos. Hezekias, binuhay niya muli ang ministeryo ng paglilingkod ng mga pari at upang ipagdiwang muli ang piyesta. Ito ay isang dakilang muling pagkabuhay. Kaya ay nilarawan niya ang mga bagay na ito. At ngayon nandito tayo sa ikalawang hari, Kabanata 18 sa talata 4, sabi niya, pagkatapos linisin ang templo, ano ang ginawa niya?
nilinisan niya ang isang bahagi ng lupain na ito. Paano niya ito ginawa? Tinanggal niya ang mga matataas na dambana sa sagradong burol. At pati ang ribulto ni Asherah, dinurog din niya ito. Kung titignan natin ang mga sagradong burol na ito, sinambay nila ito ng mahigit 100 taon. Kaya ito ay nagkaroon ng ugat sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tulad dito sa Hong Kong, sa kasalukuyan, kung tatanggalin natin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan, kung paano nila sambahin, at durugin ang mga banal na batong ito ay hindi madali. Pagkatapos mong alisin ang mga bagay na ito, ang mga tao itatayo muli nila ito. Kung pupunta tayo sa bahay-bahay, kung titignan natin, alisin ang mga banal na bato na ito at aalisin sa mga altar ng bawat pamilya, ito ay hindi madali. Alam natin na kailangan natin ng isang ng lakas at malakas sa espiritu upang gawin natin ito. Kailangan nating maging matapang upang gawin ang mga bagay na ito. Si Ezekias, upang magawa niya putulin ang tradisyon na ito mula sa kanyang mga ninuno, mula sa kanyang pamilya, gaano kahirap ito. Ito, napakahirap na putulin ang tradisyon. Isipin natin, may mga nakasanayan sa pamilya, madali ba itong putulin? Hindi. Halimbawa, sa pamilya ko, kung gusto namin kumain ng fried chicken, hinahati namin ito sa gitna. Hatiin namin ito sa 2. At nilalagay sa oven. Bakit kailangan namin itong gawin? Sa totoo, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Maaring sa nakaraan, ang oven ay maliit, kaya kailangan naming hatiin ang manok sa 2. At ito ay aming nakasanayan na. Hindi ito madali upang alisin ang mga nakasanayan na. Ito ay naipasa na sa mga henerasyon. Halimbawa, paggising mo sa umaga, ano ang una mong ihakbang, ang kaliwang paa o ang kanang paa, ito ay nakasanayan na. Sa buhay natin, marami tayong nakasanayan na, maraming bagay na gusto mong alisin pero hindi ito madali. Sa nakaraan, ginagamit ko lamang isang tuwalya mula ulo hanggang paa. Pero sabi ng asawa ko, magpalit ka ng towel pero hindi ito madali para sa akin. Ngunit si Ezekiah, ginawa niya ang lahat ng bagay na ito. Ito ang kanyang ginawa. Ano pa ang kanyang ginawa? Binasag niya ang tansong ahas na ginawa ni Moses. Sa mga panganahon na iyon, kahit ang mga Israelita ay nagsusunog pa rin ng insenso. Sa panahon ni Moses, ang mga Israelita ay nagkasala sa Diyos. So ginawa niya ang tansong ahas na ito at tiningala nila ang tansong ahas na ito at sila ay nakakatanggap ng kagalingan. At sila ay tumayo at nagsimulang magsunog ng mga insenso. Nakalimutan nila na dapat ang Diyos lamang ang kanilang titingalain, ang kanilang titignan. Gayunpaman, sila ay nagsunog ng insenso sa tansong ahas. At si Ezekiah, tinawag niya itong Nehostan. So sa mga nakaraang panahon, ang mga tao ay sinasamba nila ang tansong ahas na ito. Ito ay isang tanso
wangis ng ahas at naniniwala sila na kapag sinamba nila ang tansong ahas na ito ay maraming sakit ang mapapagaling sa kanila. At kahit sa kasalukuyan na ito, ang tradisyon na ito ay naroon pa. Kung pupunta ka sa Europe at pumasok ka sa isang parmasya, makikita mo ang isang sign o palatandaan at makikita mo ang isang patpat na may ahas na umiikot, na nakaikot. So kung titignan nyo sa bawat lugar, makikita mo ito ay sumisimbolo sa isang parmasya. Bakit kaya ito naroon pa? Bakit meron pa ito? Dahil sa tradisyon na naipasa. At ang mga tao naniniwala sila na kapag sinamba nila ang tansong ahas na ito ay sila ay nakakatanggap ng kagalingan. Kaya hindi ito madali na tanggalin ang tradisyon na ito, ang nakasanayan na ito. Kaya pag gumawa kayo ng house cleansing sa isang bahay, maintindihan nyo kung gaano ito kahirap. Kaya ang mga tao ay patuloy na nagtitiwala dito. Oh, Pastor Barnabas, ayaw mo bang sirain ko ang bagay na ito? Sobrang mahal ito. O nakasanayan ko na ito. Or maaring hayaan nyo na lang ako na gumamit ng isang tela upang takpan ito. Sasabihin nila ito. Si Ezekias ay napakatapang. Ang tapang na ito ay nanggagaling mula sa muling pagkabuhay ng kanyang pananampalataya at ang Biblia inilarawan si Ezekias sa talata 5. Sabi niya, si Ezekias ay nagtiwala kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Dapat tayong magtiwala sa ating Diyos upang magawa din natin ang ginawa ni Ezekias. Wala siyang katulad sa lahat ng mga hari, sa lahat ng Juda, bago man sa kanya o pagkatapos ng kanyang paghari. Ito ay napakadalang na paglalarawan. Sa aklat ng hari, may 2 hari lamang na mayroong ganitong paglalarawan. Una ay si Asaph at ang pangalawa ay si Ezekias. At ang kanyang buhay ay makikita natin na lubos ang tiwala niya sa ating Panginoon. Binigyan siya ng Diyos ng isang mabuti at magandang papuri. Kaya dahil sa talata 6 na natili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautosang ibinigay ni Yahweh kay Moses. Kaya siya ay tinangi ng Panginoon. At kahit saan man siya magpunta, kasama niya ang Diyos. Kung babasahin natin ang Biblia, o kung tayo ay nangangaral, hanggang sa talata 7, makikita natin dito, ito ay isang napakagandang larawan at tayo ay nagagalak na makita ang isang paglalarawan na ito. Sa kasalukuyan, sa katotohanan, nakikita natin si Ezekias na may nagawa siyang hindi maganda. So sa ilalim ng kapaligiran na ito at dahil sa politika, siya ay gumawa ng isang desisyon. Maaring ang kanyang ama, nakita niya na maraming sama ng loob na kanyang naranasan. Hindi siya nagbigay ng tribute o papuri sa hari ng Assyria. Dahil ang Assyria ay nagkaroon ng pabago-bago o nagpapalit-palit ng mga hari at ng dinastiya. So siya ay nakiisa sa mga taga-Ehipto. At siya ay nakiisa sa mga hari na nakapaligid ng mga bansa laban sa Assyria. Dito makikita natin na pinili
niya ang isang political na desisyon. Siya nga ba ay tunay nagtiwala sa Diyos ng buong puso? Dito makikita natin na hindi siya buo sa kanyang pananampalataya. Siya ay nagtiwala lamang sa Diyos. Gumawa siya ng maraming bagay, nilinis niya ang templo, dinurog niya ang mga banal na bato o sagradong bato. At naramdaman niya na siya ay may seguridad sa paggawa. Tulad ng sa politika, kung kakaharapin niya ang mga kaaway, kailangan niya ng mga kabayo, karwahe, kailangan niya ng lakas at kapangyarihan, kailangan niyang makiisa sa iba upang labanan ang mga hari. Kahit sa kasalukuyan ay ganun pa rin. Ang ibang bansa ay makikiisa sa ibang bansa. So sa ganitong sitwasyon, si Ezekias ay gumawa ng ganitong desisyon, ngunit si Ezekias ay nagkamali. Kung makikita natin 720 BC or 720 bago si Kristo, ang hilagang kaharian ay nasira at ito ay ika-3 taong paghahari ni Ezekias, at sa ika-13 talata, sabi niya ng ika-14 na taon ng paghahari ni Ezekias, sinakop ni Sennacherib na hari ng Assyria ang mga lungsod ng Juda na napapaligiran ng pader, at sila ay nabihag. So kung makikita natin dito, si Sennacherib ay ang isang bagong hari. Siya ay makapangyarihan. Tinalo niya ang mga Ehipto at iba pang mga bansa. Tanging ang Juda at Jerusalem ang natitira. Si Ezekias, inamin niya na siya ay nagkamali. So, kailangan niyang bayaran ang mga nawala, ang pagkakamali niya, at magbigay ng papuri o sa hali ng Syria. Kailangan niyang magbayad ng napakalaking halaga ng ginto at pilak. So saan nanggaling ang mga pilak at ginto na ito? Ito ay galing sa templo ng Diyos. So, lahat kinuha niya yung mga ginto sa templo ng Diyos at binigay niya sa hari ng Assyria. So, inihiwalay niya ang kanyang pananampalataya, ang kanyang buhay at ang politika. Ito ay isang paalala para sa atin. Paano ba ang ating pananampalataya at ang ating buhay? Ito ba ay magkahiwalay or sila ay buo, magkasama? So tuwing linggo, pumupunta tayo sa pang-umagang debosyon upang purihin ang Diyos, pumupunta sa mga Sunday services. Maaring sa pang-araw-araw nating buhay, sinusunod natin kung ano ang ginagawa ng mundo. Pakiramdam natin na tama ang ginagawa natin, ang sumunod sa mundo, sa takbo ng mundo. Ngunit sinasabi ng Diyos na kahit ang desisyon na ginagawa natin sa marketplace o sa secular na trabaho natin, kailangan nating magtiwala sa Panginoon. Mula sa talata 17, nakita natin kung paano sugudin ng kung paano siya sugudin ng mga kaaway. Minsan iniisip natin na akala natin sumusunod tayo sa Diyos, nagtitiwala tayo ng lubos sa Kanya. Inisip natin na tayo ay magaling na, nagtagumpay na sa mga bagay. Pero pag may problema na, hindi na natin alam kung bakit. Ang dahilan ay kung ano, dahil marami tayong mga ginawa na sumusunod pa rin tayo sa takbo ng mundo o sa tradisyon ng mundo. Ito ay isang kaguluhan sa ating kaisipan. At kahit sa ating mga koneksyon,
Kaya ang mga kaaway ay nandyan upang atakihin tayo. Konektado ba tayo sa Diyos o konektado ba tayo sa mundo? Kung makikita natin ito ay isang malaking pagkabuhay, halos na andyan na tayo ay sumusunod sa Diyos. At ang simbahan, nakikita natin ng isang bagong simula, isang panibagong simula. Kita natin at kung tayo ay pupunta sa puno ng buhay, ang pamilya natin ay magkakaroon ng pagbabago. Maraming buhay na mga tao ang nagbabago. Ngunit sa kabilang banda, kailangan nating maging maingat dahil ang taktika ng mga kaaway. Sa 17 talata, mula sa Lakis ang general, ang pinino ng mga lingkod at pinuno ng mga tapagbigay inumin sa hari kasama ang maraming kawal ay sinugo ni Haring Sinakerib kay Haring Sikiya sa Jerusalem at may mga iba pang commander dito. Sa talata 19, sinabi sa kanila ng isang opisyal ng Assyrias, sabihin ninyo kay Ezekias na ipinapatanong ng makapangyarihang hari ng Assyria kung ano ang kanyang ipinagmamalaki. Bakit mo lumalaban sa akin? Ano ang ipinagmamalaki mo? Pinoprotektahan mo ba ang Ehipto? Hindi mo ba alam na tinalo namin ang Ehipto? Nagtitiwala ka ba kay Yahweh? Hindi ba't ipinagibanan niya ang mga altar na ito? Pinagiban ni Ezekias? At kahit si Ezekiah, hindi ba't sinabi niya mga taga-Juda na sa altar lamang sa nasa Jerusalem dapat sumamba? Mga kapatid, nakikita ninyo dito, makikita natin na ito ay may malaking pagbabago dito. Mahigit 100 taon, ang mga tao mula sa Hilaga o sa Timog na Kaharian, sila ay hiwalay at sinasamba nila ang kanilang Diyos sa kanilang mga altar at walang iisang lugar lamang upang magtipon sila upang purihin sa Jerusalem ang Diyos. Kaya ang mga kaaway ginamit nila ang taktika. Ang mga kaaway ay nagsasalita din sa atin ngayon, nangungusap din sa atin ngayon. Pag sinausap mo ang Diyos, wala ding silbi. Mga kapatid, minsan ang kaaway sinasabi sa atin, alam mo, ikaw ay sumusunod ka sa Diyos, maka-Diyos ka, pero ang pananampalataya mo ay walang kabuluhan. At ikaw ay patuloy na nagkakaroon ng sakit, ang pamilya mo ay maraming problema. At itong mga nakaraan lamang ay naaksidente ang sasakyan mo, nabangga ang sasakyan mo, at ang mga may ibang bagay na ninakaw sa pamilya mo. So ang pananampalataya mo ay walang kabuluhan. Ang Diyos na yung pinagkakatiwalaan, paano kanya poprotektahan, paano kanya tutulungan? Ang mga kaaway ay minsan question niya ang yung kapangyarihan, yung abilidad, at ang mga ilang namumuno na itong mga commander sa 23. Kung gusto ninyo pumunta kayo at makipag-usap kayo sa hari ng Syria. Bibigyan ko kayo ng 2,000 kabayo at ang mga karwahe at ang mga mangangabayo. At tignan natin kung meron kayong ganitong karaming tao na sasakay sa kabayo. Siya ay napakayabang. Bibigyan ko kayo ng ganitong mga armas. Pero wala kayong mga tao na upang gamitin ito, upang sakyan ito, upang gamitin ang mga sandata. So, ang kaaway ay bibigyan ka ng upang magduda. So, tingnan natin sa mga pastor, mga co-workers, wala akong kapasidad. Matanda na ako, 16 na ako, sobrang tanda ko na. Okay, magre-retire na ako.
Hindi ko na kayang gawin ang mga bagay na ito. Hayaan ko na ang mga kabataan ang gagawa nito. Alam mo na wala kang magandang edukasyon, sasabihin mo wala kang kakayanang gawin ito, kaya ibigay na lang sa iba. Ngunit tayo ay sumusunod sa Diyos. Pag tayo sumusunod sa Diyos, makakarinig tayo ng mga ganitong boses at magdududa tayo sa ating kakayanan. So, alam ng Panginoon na hindi tayo dapat magtitiwala sa kakayanan natin, ngunit magtiwala tayo sa Espiritu ng Panginoon. Ngunit ang dyablo, sasabihin niya sa atin ang magantong bagay upang magduda tayo sa ating kapasidad at kakayanan. Sa talata 28, sa 28, minaliit niya ang hari. Sa 27, sabi pa niya, sapagkat pare-pareho kayong kakain ng inyong dumi at iinom ng inyong mga ito ay kahiyahiyang bagay. Sa talata 28, ang commander na ito, siya ay tumayo, ang official na sinabi sa mga tao, pinasasabi sa inyo ng makapangyarihang hari ng Assyria na huwag ninyong paniwalaan si Ezekias. Dito, nais niyang ipaalam sa mga tao, malaman ng mga tao na dapat hindi nila pagkatiwalaan ng hari. Sabi niya, hindi niya kayo kayang ipagtanggol laban sa aming hari. Huwag kayong makinig sa kanya na ang Diyos ay ililigtas kayo. Sabi dito na ang lungsod ay ililigtas mula sa hari ng Assyria. Naniniwala ako na ang mga opisyal na ito nais nilang maligalig ang puso ng mga tao. Nung una, kinausap niya ang mga opisyal at tagapaglingkod ng Ezekias. Ngayon, ang kinakausap niya ang mga tao. Sabi niya, huwag kayong maniwala sa inyong hari. Or sasabihin, huwag kayong magtiwala kay Pastor Joshua sa pagsunod sa Diyos. Hindi namin alam kung paano sumunod. Huwag kayong maniwala kung ano ang sinasabi sa kanya na ililigtas kayo ng Panginoon. Kaya dapat maging handa, ihanda ninyo ang inyong sarili. Sa isang kamay, sinasamba nyo ang Diyos. Sa isang kamay, ihanda ninyo ang inyong sarili. Magtipon ng maraming pagkain. At kailangan magkaroon kayo ng sapat na sandata. Ganito kung paano ang kalakaran ng mundo, ganun ba tayo? Sa isang banda, susunod ako sa Diyos. Sa isang banda naman, ihanda ko ang aking sarili. So ito ang aking seguridad upang protektahan ko ang aking sarili. Ganito kung paano magpatakbo ang mundo. Ang mga kaaway, sinasabi dito na huwag kayong magtiwala sa Diyos, hindi niya kayo kayang iligtas. Meron ba kayong mga nararamdaman na ganito sa inyong sarili? Darating ang panahon na ang mundo ay mayayanig. Maraming bagay ang mayayanig. Ang mga taong ito ay madaling mayanig o magduda. Ang mga bagay na hindi nananatili ay lilipas din. Ang mga bagay na ito ay hindi mananatili at maiingatan magpakailan. Kung ang muling pagkabuhay ay parating, mararanasan natin ang isang pagyanig, ang mga pagsubok. Ang mga pagsubok na ito ay makikita kung ano talaga ang pinagkakatiwalaan natin sa ating puso. Ngunit pag may takot ka sa iyong puso, bakit ikaw ay nagdududa? Dahil ang mga bagay na pinagkakatiwalaan mo balang araw ay mayayanig. Ngunit kailangan mo magtiwala sa Diyos at sa banal na Espiritu lamang dahil ito ay hindi kailanman mayayanig. Sa talata 31, 32, kahit ang mga opisyal na ito ay sinasabi nila sa mga tao, huwag ninyong papakinggan si Ezekias. Sabi niya,
sumuko na kayo sa akin kung gusto nyong at makakain ninyo ang bunga ng inyong mga ubasan at ang mga punong igos. Iinom din kayo ng tubig sa inyong mga balon. Dito, sinasabi ng kaaway, kung susunod ka sa akin, meron kang inuming tubig at meron kang pagkain, nakakainin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang Diyos na ito, meron kang pagkain, ngunit pag sumunod ka sa akin, meron kang tubig at pagkain. Sa talata 33, hanggang sa mailipat ko kayo sa isang lupaing tulad ng inyong lupain na sagana sa butil, alak, sa tinapay at bungang kahoy, sa mga olibo, langis at pulot. Piliin ninyo ang buhay at hindi kamatayan. Diba? Ito ay napakaganda. Yung sinasabi niya sa'yo, pumunta ka sa lugar na ito, meron kang magandang tanawin dyan, meron kang magandang trabaho, magandang mapagtatrabahuhan, kahit na meron kang insurance sa pang-medical, ang bansang ito ay may kapayapaan, walang mangyayari sa'yo. Kaya sabi ng mga opisyal, huwag kayong makinig sa sinasabi ni Ezekias, huwag kayong maniwala sa kanya, huwag kayong maniwala sa Diyos. Kung walang bansa ang makakapagligtas sa inyo, ito ay psychological na labanan mula sa kaaway. Kung ang muling pagkabuhay ay dumating, magkakaroon ng mga boses na susubukan tayo. Ano ang dapat nating gawin? Tulad ng sinasabi sa Biblia, kailangan nating manatili. Huwag tayong mag-alala sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Magkaroon ng kapayapaan at manatili. Manatili. Kapag ang pagyanig ay dumating at tayo ay tatakbo papunta roon at papunta rito, minsan tayo ay nagiging matatakotin or nagkakaroon tayo, napupuno tayo ng takot dahil ang mga bagay na ito ay hindi pa nangyayari at sa huli tayo ay natatakot sa kamatayan. Ganun tayo palagi. Ang unang bagay na kailangan nating gawin, tayo ay manahimik, ikalaman natin ang ating sarili at tayo lumapit sa Diyos at dalhin natin ang mga bagay na ito, ilapit natin ang mga bagay na ito sa Diyos. At tignan natin sa huling talata na ito, makikita natin na dinala ni Ezekias ang mga bagay na ito sa Diyos. Sa pangalawang bagay na gagawin natin, hayaan natin ang akusasyon at ang pagsubok ng kaaway. Ito ay dapat tayo ay magkaroon ng lakas na lumapit sa Diyos at tumawag sa Kanya. Mayroon ka bang problema? Nahihirapan ka ba? Hayaan mong ang problema at kahirapan na ito ay maging instrumento upang magbalik loob ka muli sa Diyos. Dito nagtiwala si Haring Ezekias sa Ehipto at sa mga ibang bansa upang matalo ang hari ng Assyria. So, hindi pa natin pag-aaralan ang Kabanata 19 kung paano siya iniligtas ni Ezekias. So, dito maraming pagsubok upang patatagin ang ating buhay. At ito ay isang pagsubok kung sa kaibuturan ng ating puso ay nagtitiwala lamang tayo sa ating Diyos. Kung sa Kanya lamang ba tayo nagtitiwala, kung sa Kanya lamang ba tayo susunod, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot sa mga pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito ay magpapalakas sa ating buhay upang makita ang kadakilaan ng Panginoon sa ating buhay. At kailangan nating tumayo sa ating Diyos sa panahon na nagkakaroon ng kaguluhan sa mundo. Naniniwala ako na ito ang mga tao, na ito ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos. Tayo ay hintay sa Panginoon at ibigay natin ang lahat ng suliranin natin sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Diyos. At ito po ang pagtatapos ng ating pangumagang debosyon sa umagang ito. Salamat.